How are you today? Fine. I know that every morning, when we think of God's love, there are so many things to be thankful for, right? And we thank God for He lives. Thank you for another wonderful music this morning. I really wonder, as if all of you are singers in this part of the world. Sabi ko, bakit lahat ay nakakakanta o nakakaawit ng mga taga rito? Babae at lalaki. Marami tayong dapat ipagpasalamat. Ang ating pong pag-aaralan ngayong umaga ay may kinalaman sa pagpapasalamat at ang marami kaya hindi makapagpasalamat ay pag tumingin sa iba na mas maraming ipagpapasalamat kaysa kanya. So, yan ang ating pag-aaralan ngayon. Ito po ay tungkol sa employer. Yung amo. Ako'y mayroong amo nung ako ay katulong sa bahay. Ang aking amo ay Batangueño. Kaya ang aking salita ay nalalahian pag minsan. Pagkaman ako'y taga-Quezon, ang aking amo ay Batangueño. Ang aking salita kung minsan ay parang ang tono ay sa Batangas din. Kaya yung aking pagsalita ng Tagalog ay nagmula sa Quezon, na tumira sa Batangas, at nadiskino sa Laguna, at ngayon ay nasa Cavite, at ang Tagalog na iba ay medyo laro-laro, at pag aking pagsinamahan ng kaunting Bisaya na aming alam, ay lalong gumaganda. Masarap ang halo-halo. Diba? Masarap ang halo-halo. So yung aking amo, ganito, marami ako natutunan sa kanya. Ang sabi ng aking amo, ganito, Nes, dahil ako'y katulong sa kanilang bahay. Alam mo, kung gusto mong magkaroon ka ng magandang kinabukasan, alam natin na tayo Kristiyano, nanampalataya tayo sa Diyos. Pero, talagang ang anak ng Diyos ay gumagawa. Nagtatrabaho, masipag. Sa isip ko'y, kasi, amo ko siya eh. Siyempre gusto niya sa katulong, masipag. Pero nga, aking amoy talagang masipag. Sabi niya sa akin, Ines, alam mo, maraming sakit ang tao. Pero mayroon akong alam na sakit na hindi nakakabili ng gamot sa butika. Ang sakit na ito ay tamaritis. Alam mo niyo yung tamaritis? Tamar. Lazy. Magaling ka, ikaw magkasakit ng anumang sakit. Pwede kang magkaroon ng hepatitis, anumang sakit ng itis, pero ang tamaritis, mahirap gamutin. Yan ay nagagamot lamang kapag minsan ng buntalitis. Ano yung buntalitis? Kapag nabubuntal, kapag napapalo, kapag nagagarutin, ay nasipag. Pero ang aking amo ay hindi namamalo sa mga katulong. Hindi namamalo ng pisikal at hindi namamalo ng sasalita. Ang kanyang ginagawa ay halimbawa. Ang sabi niya sa akin minsan, sapagkat ako'y kabataan, mahilig pang tumulog ng mahaba. Ang sabi ng aking amo, Nes, maaga ang gising natin bukas. Siyempre ako'y nahiya sa aking amo na napakasipag. Pag may binanggit siya, gusto ko agad sundin. Sabi ko, halos di ako nakatulog ng gabi. Gusto ko, maaga talagang gising ko. Pero pag minsan tinatanghali ako, sabi, pero kung gagawin natin, yung ating palayan ay maraming namamatay ng tanim. Kukuha tayo ng panghuli, pangpalit, at tataniman bukas ng umaga bago sumikat ang araw. Alam nyo, tinanghali ako. Pag-isip ko, maliwanag na. Sabi ko, naku, ang sabi ng aking ako, mga kapibig mo, punta na agad ako, dumiretso agad ako sa
nandun pa lang sa Pilapil, nasalubong ko na siya. Ang sabi niya sa akin, tapos na. Tapos na. Sabi ko, wow, napahiya na naman ako sa aking boss. Ang aking amo ay napakasipag. Bakit mo naman ang aking amo? Katulong hindi ginigising. Hindi sinasabing, Miss, gising na. Sinabi ko sa iyo na, tayo, magkagaling po na. Ganun ang amo. Pupunta tayo ng katulong. Pero siya pumupunta. Gagawin na niya. At pagdating ko, sabi niya sa akin, tapos na. Hindi naman niya ako pinapura. Kaya nung sumunod, ang sabi niya ulit sa akin, Nes, maagap ang gising natin bukas. Hindi naman lagi gano'n. Pero pag minsan-minsan, nagsasabi niya, maagap ang gising natin bukas. Sabi ko, bakit po? Magtatanim tayo sa akin. Ang kaya na namumunga na, makikinabang tayo. Sabi ko, saan pong lugar? Doon sa aking isang lupa doon. Sinabi niya lugar. Opo! Hindi na naman makatulog ng gabi. Sabi, paano pagka-gising ko, naroon na naman ang aking bus, tapos naiwanan na naman ako. Sabi ko, ibang paraan. Ako minaisip mong paraan. Ang lahat ng mga pangbuhay, itinago ko, hindi niya makikita. Siya magtatanim na sa akin. Umisya siya ng madaling araw. Tapos ay, ang mga panghukay para makapaghukay ng lupa magtanim na sa akin. Hindi niya makita. Kaya napilitan siya at parang nahihiya na kinukulbit ako at sabi sa akin, Nes, kita na. At makakita yung maliit. Naku, sige po. Teka, kung kanina bang bisita tinahanap ng mga panghukay natin, nasaan ba? Itinago ko po. Kaya pala naman. Masipag ang aking amo. Siya ay halimbawa sa kasipagan, hindi lamang sa mga bagay sa sanlibutan na pang-araw-araw na buhay, kundi sa pagbabasa ng kasulatan. Ang aking amo ang nag-nurture sa akin bilang Adventistang matino. Bakit mo kaya nabanggit yun? Baka meron din hindi kasi ng matino. Pero ang aking amo na Batanggenyo ay matinong Adventist. At marami naman ang mga Adventist na talagang nagbibigay halimbawa sa kanilang mga masasakupan. Ang ating pong talata ay masusumpungan sa Kabanata 20 ng Mateo at 16 na mga talata. Babasahin ko po para matin na natin yung kwento rito. Dito kasi mayroong amo at saka mayroong magtatrabaho. Basahin ko po sa inyo. For the kingdom of heaven is like a landowner who went out early. Parang yung early, no? Went out early in the morning to hire men to work in his vineyard. He agreed to pay them a denarius for the day and sent them into his vineyard. About the third hour, he went out and saw others standing in the marketplace doing nothing. Third hour. Para makuha po natin ang oras nito. Yung unang oras ay magsisimula po sa ang simula po ito ay alas 6 ng umaga. Nag-aaralan namin ito ay ang 9 hours, palagay nyo anong oras yan. Kung alas 6 ang simula. Alas 3. Okay? Alas 9. 6 ang simula. May 30 ito. So, alas 9 na. Medyo tamali na. No? About the third hour, he went out and saw others standing in the marketplace doing nothing. He told them, you also go and work in my vineyard, and I will pay you whatever is right. So they went. They went out again. About the 6th hour and the 9th hour. Oras na yun.
6, alas 12 na. Tapos ay 9. Alas 3 na. 9 hour. And did the same thing. About the 11th hour, alas 5 na. He went down and found still others standing around. He asked them, why have you been standing here all day long doing nothing? This is the answer. Because no one has hired us. They answered. He said to them, you also go and work in my vineyard. When evening came, the owner of the vineyard said to his foreman, call the workers and pay them their wages, beginning with the last ones, hired, and going on the first. The workers who were hired about the 11th hour came, and each received a denarius. So when those came who were hired first, they expected to receive more. But each one of them also received a denarius. When they received it, they began to grumble against the landowner. These men who were hired last worked only 1 hour, they said. And you have made them equal to us who have borne the burden of the work and the heat of the day. But he answered one of them, friend, I am not being unfair to you. Did you agree to work for a denarius? Take your pay and go. I want to give the man who was hired last the same as I gave you. Don't I have the right to do what I want with my own money? Or are you envious because I am generous? So, the last will be first, and the first will be last. May mga kwento ng Panginoon na kagaya nito na dapat nating unawain sino ang kanyang pinagsasabihan. Ano ang kanyang tunay na mensahe na ibig makarating sa mga tagapakinig. Kung kayo ang unang sinabihan na magtrabaho, sinabi sa inyo kung magkano ibibigay sa inyo, nakipagkasundo naman kayo. Hindi naman sumira sa usapan, hindi naman ibibigay. Kaso, nung makita nila, na iba pang pinakiusapang magtrabaho ay kapareho ng kanilang tinanggap, bagaman huling nagtrabaho, naroon na ang diferensya. Isipin nyo, sila'y nagsimula, doon pa sa kaunahan. Kung sila'y nagsimula ng alas 6, yung nakita ng alas 9, 3 oras na sila nagtatrabaho. Yung dumating ng alas 12, alalo na. 6 na oras na sila nagtatrabaho. Ay, may dumating pa ng alas 3. Huli-huli na. Ay, lalo na yung dumating ng alas 5. Pagdating ng alas 6, 1 oras lang nagtrabaho. Yung dumating ng alas 5. Ang sabi ng landowner, ang sabi ng amo, sa kanyang katiwala, halika, sultuhan mo na, itong mga nagtrabaho. Simulan ko doon sa huling dumating. Kung ngayon ay ang araw ng isang magtatrabaho ay 350. Kaya mo ng 350. Ang mga huling dumating. Hanggang saan ang huling bibigyan ay yung kauna-una na trabaho. Binigyan din ng 350. Doon nagsimula ang problema. Ang sabi niya, hindi ka makatarungan. Ano ang sweldo noong mga huling nagtrabaho na pagkita namin? Maghapon kami nag-dish ng init. Pagod na pagod kami. 1 oras na nagtrabaho, ipaparehas sa amin. Hindi ka makatarungan. O sabi ng amo, meron ba akong hindi tinupad sa sinabi sa inyo? Magkano natin usapan ibibigay ko sa inyo pag maghapon kami nagtatrabaho? 350. Hindi ba 350 yung bigay ko sa iyo? Eh, pero bakit sila? Huli nagtrabaho pa rin namin.
Hindi ako unfair sa iyo. Ako lang ay generous o mapagbigay sa kanila. Nagagalit ka ba dahil mapagbigay ako? Yan ang tanong. Sino ang kaharap niya? Ang mga Pariseo. Ang mga Pariseo. Gusto niyo matuto. Generous Moses are rare enough, but God is more than generous. Sino ang ating amo na napaka-mapagbigay? Yung aking amo. Talaga napaka-mapagbigay no. Pero, higit sa roon ang Panginoon. Madalang ang mapagbigay na amo kasi kalimitan ng amo ay He will give what you deserve. At yun yung makatarungan. Diba? Madalang yung kahit hindi mo deserve, bibigyan ka ng bibigyan. It doesn't give what we deserve, but what we need. Ganyan ang Panginoon. Because God is more than generous. Hindi lamang yung nararapat natin tanggapin, sapagkat ang nararapat natin tanggapin ay kamatayan. Dahil tayo ay nahulog sa kasalanan. Ang ibinibigay niya ay ang ating kailangan. The issue is not fairness, but goodness. Pinagbukod ko para makita natin. Fairness. Goodness of God. God's generosity. Maunawa natin na ang pagiging pagbigay ng Panginoon. God does good thing even for the ungodly. Yan ang generosity ng Panginoon. Pero ang generosity natin, papagbigay tayo kanino? Eh, ito sana, masarap bigyan. Pero sa nakakayamot, diba? Doon sa maligaya kang magbigay. Pero pag hindi ka masayang magbigay, doon sa hindi naman karapat-dapat bigyan, nagagalit tayo. Pero Panginoon, parehas lang eh. Tingnan ninyo. Pag umulan ba, umuulan lamang ba para sa mga nagtatapat sa Diyos? O umuulan para sa lahat? Pag umiinit ba para lamang sa mga anak ng Diyos o para sa lahat? Para sa lahat. Ganyan ang generosity ng Panginoon. Kung may halaman ka na dapat madiligan ng ulan, madidiligan ng ulan, hindi lamang sa iyo, kundi sa mga itinatanggal siya. Ganyan ang generosity ng Panginoon. It's more than the generosity that we know. What life would be like if it gave us what we deserve? Kawawa naman tayo. Sometimes, we feel life is unjust. Pero ito tandaan natin, sometimes it works in our favor. Minsan sabihin natin, hindi makatarungan. Ako, mahirap. Masabi ko sa inyong kwento ko kahapon, noong kayo nagtitinda ng ice drop, noong kayo niloloko ng mga binata, ang sabi ko, it's not just. Hindi ito makatarungan. Life is unjust. But sometimes, ano sabi? It works in our favor. Huwag nating sabihin ng mga pangyayaring tila pangit, masama, ay hindi para sa ating kapakanan. Meron niyang isang pastor, tuwing magsasalitang ganito. Alam na ng mga kapatid kung ano babanggitin. Mga kapatid, tayo ba'y manalangin? Alam na sa una na ng mga kapatid, gano'n lagi simula niya eh. Tapos ang pasimula ng kanyang panalangin ay ganito, Panginoon, salamat po sa magandang panahon. Kaya sa ulo na ng mga kapatid, tuwing siya magkasalita, na tayo ba'y manalangin. Panginoon, salamat po sa magandang panahon. Ay bumabagyo minsan, magsasalita siya, nagbulo yung mga kapatid. Ano siya sabihin, Pastor? Di ba yung panalangin yan eh? Panginoon, salamat po sa magandang panahon. Bakit natin kung sabihin, Pastor? Tayo po'y manalangin. Sabi niya, Panginoon, salamat po at hindi laging ganito ang panahon.
magpasalamat tayo. Walang panahon na hindi tayo maaari magpasalamat. Kaya posible, sinasabi sa Biblia, magpasalamat kayo sa lahat ng bagay. Sapagkat kahit ang tingin natin ay masama, kung tayo ay tapat at nanampalataya sa Diyos, yan ay para sa pabor ng bawat anak ng Diyos. Pero, minsan, pagka kita natin, pabor ba ito sa amin? Bakit nangyari sa amin ito? Kung minsan hindi agad natin mabasa, mahirap unawain dahil tayo nasa libutan. Sa inyong mga karanasan, sa ating karanasan, God's standard is different from our standard. Remember that. Huwag natin ipares. Kasi, iba ang tingin natin, iba ang pamantayan natin. The parable was addressed to the Pharisees. Ano ba ang katangian ng mga Pharisees? They rejected Jesus. At sa pagtanggi nila sa Panginoong Hesus, bakit sila tumatanggi sa Panginoong Hesus? Ayaw nila na maligtas ang mga prostitutes. Alam nila ito mga hindi masasama, mga makasalanan. Bakit ililigtas ka ng Panginoon? Galit sila sa Panginoon. Kami, nagbibigay ng ikapo, matuwid ang aming landas. Kami ang dapat iligtas. Ililigtas yung kung sino-sino nakasama sa buhay. Galit sila. Tinatanggihan nila ang Panginoong Hesus. Ang mga Pariseo ayaw nila na ang mga mag-iinom, na ang mga magsusugal ay maliligtas. Ayaw nilang makisama sa kanila. Kaya ang panalangin niya ng Pariseo, nung katabi ang maniningil ng buwis, ang sabi niya sa panalangin, Panginoon, alam po ninyo na ako'y hindi liko. Hindi po ako kagaya nun, no? Yung po maniningil ng buwis, magkakandaraya. So, paano ako? Nagbibigay po ako ng ikapo kahit sa napakaliit pong bagay. Nakalagay yan, di ba? Sa Bible. Sinasabi ng Pariseo. Pero ang conclusion ay tinanggap ng Panginoon. Maniningil ang buwis na nagsasabi, ako'y isang makasalanan. Patawarin po niyo ako. At yun ang ayaw ng Pariseo. Ayaw ng Pariseo, nauna sila ng trabaho, at marami silang natatrabaho, ay ang huling dumating, prostitute pa, ay mabibigyan din ang kagaya ng kanila. Nainggit para mag-reveal their selfishness. We tend to identify with first workers. Sorry. Malimit ay tayo ito nakikisama sa mga unang magtatrabaho. Like what the Pharisees did. It violates our sense of justice. Sabi natin, hindi makatarungan yan. Most people prefer fairness to generosity. Ang sabi nila, hindi fair. Bakit kung ang Panginoon ba'y magligtas? Kung magligtas ngayon ang Panginoon, sasabihin ko ba pag may naligtas, nababago bang sumasampalataya? Sasabihin ko ba sa Panginoon, Panginoon, unfair? Pareho lang ba ang ibibigay mo sa akin at saka din sa babago-bago? Ako, ang dami na ng bigong prayer na nagawa ko. Galing na ako sa mga universities, mga hospitals. Talagang marami na akong ginugula pa sa paglingkod ay siya. Kararating lang. Ano ba kung anong nagawa niya? Kaunti lang. Sa inyo, mga gumagawa dito sa hospital. Magagalit ba tayo kung mayroong babago lang? Huwag nawang mangyari. Huwag nawang mangyari. It's not great that the last workers got just as much as us. No! Magagalit ba tayo? Huwag nawang mangyari. A family understanding operates under a different set of norms than a courtroom. Bakit po yung nagayon? Dahil sa pamilya, iba po ang takbo ng norm o ng mga kagandahang asal ng mga set ng mga batas kaysa hukuman. Bakit iba? Iba ba ang katarungan sa pamilya at iba ang katarungan sa hukuman, sa courtroom?
Bigyan ko kayo ng example. Sa courtroom, pagka mas marami kang ebidensya, siyempre, mas malakas ang iyong pwersa. Pagka kaunti ang iyo, talo ka. Sa courtroom, kung ano ang nararapat, yung nagbibigay sa'yo. Kung kailangan ikaw ay 5 taong bilanggo, yun ang nagbibigay sa'yo. Pero sa tahanan, iba po. Tingnan ninyo. Ang sabi ko sa akin mga anak, ang aking pong mga anak ay 5. Ang aming mga anak 5. Nung kalilitan sila, sasabihin kayo ganito, mga anak, magpuno tayo ng mga damo. Linisin natin ang harapan. Siyempre, mga bata, ay, okay, hindi magandang tama. Pupunod muna ako. Bunot. Okay. Bunot. Bunot yun, medyo malala na. Bunot. Yun naman maliit pa, parang naglalaro lang, nagtatakbo-takbo lang. Parang wala naman nabubunot natin mo. Pero sabi ko ganito, dahil sa kayo masipag, nagbunot kayo ng damo, tayo ay pupunta sa beach. Magbabangon tayo, lalawig tayo, magsasaya tayo bilang pamilya. Wow! Luksuhan, mga bata, wow! Pero, ang batas ba ng pamilya ay, ikaw, wala ka namang nabunot, hindi ka kasama. Ikaw, dahil mas marami ka nabunot na damo, mas matagal ang lamoy mo. Sa pamilya, ang batas sa pamilya ay kung ano yung pinagsamasamahan yung trabaho, iisa ang inyong pupuntahan. Hindi nyo sinasabi nila, kami kayo sa iyo, masaya kayo. Kaya dito sa ospital na ito, dapat masaya kayo. Una man kayong huli. Mga minamahal, huwag kayong magtatampo kapag ka hindi na ibigay ang deserve natin. Huwag natin sabihin na bakit mas malaki yun? Bakit mas malaki yun? Bakit ako'y ganito? Sa Panginoon, di ba? Dito sa lupa, iba rin ang generosity. Pero ang tao talagang may kaspo na gano'n eh. Subukan ninyo. Kayo na may mga anak na maliit. Aming mga anak, medyo malaki na. Kayo na magkakanak pa, subukan ninyo. At ang mga bata po ay talagang ang likas ay makasarili. Na pag hindi natin tinuruan na tayo na nakalampas na roon at natuto na maging mapagbigay, salamat sa Diyos kung tayo nakarating na roon. Tuturuan natin mga anak na maging mapagpasalamat at mapagbigay. Pero alam nyo, talaga ang isang tayo hindi mapagbigay. At saka hindi mapagpasalamat. Yung aking anak na panganay, nung tinuturuan ko yun, nakakay kong ganyan, sabi ko, anak, pag may magbibigay naman sa iyo, ha, magsalita ka naman, sabihin mo, salamat po. Yan. Sabihin mo, gano'n, ang dali naman mga anak, di ba? Thank you po. Dahil ang mga bata gano'n, di ba nakakatuwa? Magbigay kayo sa mga bata. Na pag nabigyan nyo ay sabihin ng bata, nakangit, thank you po. Di ba nakakatuwa magbigay? Ay gusto kayo matuwa ng mga tao din sa akin na kaya sabi ko, anak, pag may magbibigay sa iyo, ha? Huwag mong kalimutan na, anak, ha? Opo. Nagkanda ako ng week of prayer sa isang school. Ang sabi ng tagapangasiwa na may dalang isang malaking basket na prutas. Hoy, tapalang iyo na nagpasto. Naku, ang cute-cute naman. Binibigay niyo ng prutas. Tutoy, kuha. Alam niyo, sa halip na kumuha ng prutas, ang ginawa ay hinawakan maraming basket at hinukuha lahat. Sabi ko, anak, hindi yan ibinibigay sa iyo lahat, hindi mo yan kaya. Kumuha ka lang, pumili ka kung ano yung gusto mo. Ang sabi niya, nakapili rin. Nang makapili na. Sabi ko, talagang nalimutan naman yan. Sabi ko, anak, ano masasabihin?
Doon sa nagbigay. Talupan mo nga. Nakalimutan na naman ang pagpapasalamat. Ang kinakailangan ko rin mga bikturan ng aking anak na ang sasabihin na pag may binigay sa inyo, thank you po. Yun! Bakit nasabi mo talupan na kailangan na? Di ba mga anak natin, sinasanay natin? At di ba pinagdaanan din natin yan? Na kung minsan ayaw natin magbigay, gusto natin tayo tatanggap. Sana naka-adjust na tayo habang tayo naging mag-iyon na Kristiyano. Tinuturuan natin natin anak, minsan may dinalo akong bahay. Ang sabi ng bata na kumakain, bilis! Sabi ng ina, napakabait din ng ina, nagsasahay din sa anak, anak, bigyan mo naman si pastor. Kaya yung bata, lumapit agad sa akin. Takbo, lumapit agad sa akin. Tingin na lang. Sabi niya, huwag ka kakain ito, sasakit ang iyong tiyan. Sabi ng ina, sabi ko doon sa ina, naunawaan kita. Pare-pareho tayo nagsasanay ng ating mga anak. Maging patient tayo. Nakikita natin ito sa ating mga anak. Ngunit tayo, hindi natin namamalayan, ay baka ang reflection ng kung ano ang nakikita sa atin. Sana, generous tayo. Sana, magpapagpasalamat tayo. Talagang makasarili ang bata. Aking binabasa yung isa ding ina na nagluluto naman ng pancake mo. Ang panganay na si Ryan at ang bata na si Kevin, 5 taon ng Ryan, 3 taon ng Kevin. Ang sabi ng isa, sabi ng Ryan, ako'y mas matanda. Akin muna yung niluluto ni mama. Sabi ng bata, ako'y mas bata. Akin muna yung niluluto ni mama. Hindi dapat yung nang matanda. Sabi ng bata, hindi dapat ang matanda nagpapasensya. Kakalin naman, kung mali na muna, nakukuha mo ang ginuluto. Sabi ng ina, hindi maganda ito. Maybe this is an appropriate time to learn lesson. Kaya nilapitan ng ina. Sabi ng ina, mga anak, ako'y nalulungkot sa inyong pagtatalo. Bakit ganyan ang uwi ng inyong espiritu? Hindi kayo dapat magkaganyan. Dapat nagbibigayan kayo. Alam nyo, kung narito ang Panginoon Jesus, kung siya, ikaw, alam mo sasabihin, o sige kuya, sa'yo na muna. O ikaw na nga, sabihin mo, sige utol, ikaw na muna. Ganyan ang Panginoon Jesus. Luto na ulit siya. Inaasahang natuto ang 2 bata. Luto. Nang makalayo, inasabi ng 2 bata, sabi ng panganay, ikaw si Jesus, ha? Sabi ng bata, ayaw ko ikaw si Jesus! Ayaw nila si Jesus. Dahil mapagtigay. Mga kamanggagawa, mayroong lesson ang Panginoon. Ibig ng Panginoon na talagang tayo ay hindi mag-give kung ano pinagkakaroon ng Panginoon sa mga naman. Dahil ang ibig niya, pantay-pantay tayo. Ang ibig ng Panginoon na hindi natin kaingitan na ang sino mang alam natin na parang mas banal tayo ay maliligtas. Kapag inisip natin ito, tayo magiging huli at sila huli ay magiging una. Yan ang binanggit sa talinghaga. Gusto kong ibigay ang conclusion natin, the object lesson. God wants all His children to enjoy the complete fullness of eternal life. Yan ang ibig ng Panginoon. Magrereklamo ba tayo? Shall we grumble or complain why others will be saved? No. All of us will enjoy
that generosity of our great God. God bless us this morning in His name.